Hoy. Para alam mo, andito na ako, di ba? Inaantay niyo ako. Namiss niyo kaya ako? Nay, tay. Kuya. Darling. Uncle, auntie, tita, ninang-ninang. Dear and sweetie. Sweetheart. Ano ba ba? Ano mga tawagan ngayon? Alangga ko. Honey. Ano ba yung tawagan? Be. Cupcake. Pati na himig na cake na damay nyo. Di ba? Wala kayo dyan? Ay, nako. Uy, magulo ang ngayon industriya ng showbiz ngayon Hindi naman magulo At hindi naman talaga naging maayos yan dahil kasama sa excitement, no? Kaya lang, dami may mga opinion. Hindi ko alam kung bakit opinionated natin lahat. No? Ang dami, alam niyo ba mga kaibigan, naniniwala ko na marami sa atin, nalaman nyo lang ang salita at kahulugan ng word na bash nung ginagawa nyo na. Tama. Hindi naman common word yan, jargon yan It's a very highfalutin word, dear. Diba? Diba? Yung bash. Ngayon, dahil alam nyo na, kasi bashers yung iba. Uy, alam nyo na yung word na bash. Ginagawa na kasi natin. Oo. Walang pinagkaiba yan. Tumatakbo dating sasakyan ng kusa daw. Diba? Ang dami nagko-comment. Akala mo naman lahat, nakamontero. Diba? Sorry Wala naman masama sa opinion, pero minsan, wala sa lugar. Ang dami ano ba? Ewan ko ba? Can we just, promote world peace? Pabeso nga sa lahat. Peace be with you. Kung sa inyo. Kumalma na tayo. Maraming mga ibang bagay na dapat pag-usapan natin. Halimbawa, pag-ibig yan. Tapos ang issue yan. Basta hindi kasama sa issue ngayong gabi kung bakit ako wala ng 2 araw, tigilan nyo. Kami nagko-comment dito. I will never answer your question, like never. Never over my beautiful dead body. Uy! Ano nga pala naganap sa 2 araw na nakaraan? Kamusta kayo? Bahala kayo. Sabi dito, huy ka rin. Huy ka din. Kang naka dyan. Tigilan mo ako, You stop me. Tigilan mo sarili mo, you stop you. Tigilan natin to. Stop us together. At the same time. Mag-online na ba tayo? Ano ba yan? Hello? Hello? Ay. Sino to? Hello, show. Kala, di kita kilala. Hello? Sino to? Lagot ko, Papa Jack. Hello po, Papa Jack. Good evening. Sino ka nga? Si Alvin po. Uy, Alvin! Wala, that's your name. Sigaw pa more. That's your name, right? Alvin. You're from? Yes. Taytay Rizal. Taytay Rizal. Apo, kababayan si Ops! Cristindera. Akala ko mabanggit ka ng mali. Bawal po. Mabanggit ka na. Si Cristindera nakakapanganak lang. Oo nga po Follower ako Akala ko mabanggit ka ng politiko bawal. Hindi po, bawal po. Good evening, Papa Jack. Good evening, Good evening, Alvin. You are? Good evening po. Ilan taong ka na? 24. Parang patanong, hindi ka sure? Hindi po, 24. Hindi mo alam edad mo, mag-usap na tayong dalawa. Papa Jack, mag-close door meeting Parang kilala ko tong taong to. Hindi po. Parang parang na-meet ko kasi alam mo yung mga expressions ko Hindi po. Nagpunta ka na ng boot, no? Nagpunta ka na ng boot. Nagpunta ka. Dati. Kilala kita, nagpunta ka dito, nawalan kami ng gamit. Ayaw siya, Bintang Pamor, Hindi ako yun, Papa Jack, Sige na, magkwento. Anong ginagawa sa buhay ni Alvin? Sales associate ng isang telecommunication. Wala, ba't mo ako minura? Ba't may shit doon? Associate? Associate. Yan. Sales associate. Dati ko naging trabaho dati yan. Galing po. Sa kotse naman. Kami po sa mga, internet connection, then postpaid. Talaga? Opo. Wala kang pasok bukas? Meron po, pero puno na Ano puno?
sobrang lungkot na. Ay, alam ko yung Yung pakiramdam. ganun. We. So ano, ako masaya lang palagi? Parang Di- ganun po yung type nyo eh. Alam mo, Oo nga, Papa nakita Jack. mo ba yung pinost ko kanina sa Facebook ko? Strong people can be broken too. They just get up a lot quicker. Wow, galing ah. Lalim ah. Hindi ko nga na-gets yung English ko. Basta Ako din. maganda pa. Actually, pag post ko, binilingoy ko agad. I suffered it with taxes, di ba? Right after I posted it. Anyways, nagkakabulahan tayo. Kamusta naging Valentine's Day mo? Nga. Yan. Hindi ka nag-iisa. Dami kami. Huwag kang mag-alala. Dami kami. Sa mga nakipag-date ng Valentine's Day, ang kadate nila ay mga taong nagmamahalan sila. Maligayang araw ng mga puso. Sa lahat ng mga nag-date ng Valentine's Day, na nag-date na lang kasi Valentine's Day pero hindi na nagmamahalan, maligayang araw ng mga bobo. Papa Jack. Pasasaan ba't maghihiwalay din sila? Huwag kang bitter dyan, ano damay ka eh. Ha? Hindi lang, nagtatanggal lang ng... Pero totoo yan! Alam mo, totoo yan! Hindi lahat. Ako, buhay na to. Diba, ang importante nung kayo pa nag-enjoy kayo. Oo, tama. Ang importante nung kayo pa, binigay mo ang dapat mo ibigay. Ang importante po. nung kayo pa ay nagmamahalan, ipinaramdam mo yung abot na makakaya mong pagmamahal at hindi ka nagdamot. Kasi that is the version of your own forever. Intense. Wala lang, gusto ko lang umintense. Ba't ba? Ala show. Anong pangit na expression mo? Hindi ganyan yan. Ano po? Sa akin galing yan eh. Ay, sige. Diba? Yung grabe siya, yun yung galing sa ano. Bakit hindi nyo na nakakasama si Chico pag Friday night? Kakasabi ko lang, manggitan eh. Sorry naman. Nasa abroad na siya, tumigil ka na nakakatanong, namimiss ko tuloy yung tao. Oh. Nagkatanggal lang po ng kaba. Dinamis lang Isa yan. pa, tatampalin na kita. Batiin ko lahat ng mga nalalantang bulaklak, ha? Yung mga nalantang mga nalantang bulaklak ng Valentine's Day. Anyways, Alvin? Po? I know you called my show because I've got a Yes. problem. Opo. So, tell me your story and I'll try to make your problem worse. Hindi, ano po yun. Dali, hindi naman love problem. Pero parang ganun na din. Kasi, Ngayon talaga yan. Loko ng mundo. importante yung mga taong yun sa akin eh. Nag-start yung yung story ng siguro mga 2014 pa po. Alam na ito, lumang kwento. Po, 2014 po siya nag-start. October 2014, nagpunta yung mama ko sa probinsya. Anong probinsya? Aringay. Ano no? Aringay. Saan yun? Sa may sa may San Fernando, La Union. La Union! Opo. Ay, Ilocano kayo? May lahi na lang pong Ilocano. Kasi nakakaintindi lang po, lalo na po yung lola ko pag napapakinggan niya kayo, tawa siya ng tawa sa inyo. Hindi alam niyo yung urtam na ganon. When? Alam niyo, Mga simple lang po. alam Mga niyo yung simple word lang na po. okay nga rod. Opo. Na ang Mga Tagalog ganun niyan po. ay, kung hindi man okay na nga, ay maayos na daan. Maayos okay na daan. road. Yun nga po, doon nag-start. So, Patapos. October 2014 po, medyo nagkaroon na ng parang idea sa isip ko na mangyayari yung past. Dahil broken family po ako. Then, separate po ako sa mama ko at sa papa ko. Lumaki po ako sa lola ko. Buti na lang, may 24 lola years. ka pa nga. 24 years ago. Then, nito pong nakaraang 2 years ago, sabi ko, sana wag. Kasi may 3 na po akong kapatid na lalaki po. Lalaki rin po sila. Then, sabi ko, sana wag. Sana mali yung nasa isip ko. 2015, first quarter ng 2015, nabuo po yung idea na yon na nagkaroon na talaga. Teka lang. Nangyari pa talaga to sa idea lang sa utak mo lahat? Idea ko pa lang po nung una. Parang pa lang po, parang what if
Hindi ikaw pala may kasalanan ng problema ito kasi ikaw may idea. Hindi po. Parang tamang hinala po ako noon lagi. Ayan, huwag mo sabihin idea mo yan. Kasi kung idea mo yan, kung may gusto niyan. Sa mama ko po. Ibig sabihin, naghihinala ka. Opo. Yun. Tapos? Then, yun po, 2015, mga first quarter po. May nakita akong mga post na, hindi pa po pala, cellphone po ng mama ko na may mga text. Teka lang, message. Yung mama at papa mo ba, are they together? No. Okay. Meron po akong stepfather na siya po yung kinalakihan kong tatay. Okay. Which is mga nasa 50 plus na siya, 58, 57 years old. Then yung mom ko nasa 1973 siya pinanganak pero hindi ko na po makwenta. Okay na, may na ako dyan. Basta may gap sila, okay na yan. Opo. Sige. So, yun nga po, first quarter ng 2015, may nabasa na po ako sa cellphone, pero parang ayoko pong magpahalata. Kasi baka po malilan yung iniisip ko or malilan yung mga pumapasok sa isip ko. Tapos? Then, mga 2015 June, nagkaroon yung mama ko ng pera. Magkano More or less 2M. Oh, talaga? Opo. Then, My God. yung 2M pong yun, Ano galing yung pera na mo 2 million? meron po kasi siyang naging work na parang agent po. Pero hindi naman po siya licensed agent ng mga Kumbaga properties. nakapangumisyon siya ng 2 million. Opo. Sa loob ng 1 taon po yun eh. Ano nabenta niya? Buong syudad? Hindi naman po. Parang marami po Laki. kasi siyang na-close na The deal. Opo. So, ganun po. Buti pa yung nanay mo nakapag-close ng deal. Yung tita ko nakapag-close ng kumpanya, nalugi dahil sa kanya. Yun lang. Then yun po. Sanay po ako sa buhay na gigising ng umaga, magtitinda. Simula 7 years old po. Yun na yung naging trabaho ko. Para Anong tinitinda mo? Sampaguita po. Totoo yan? Opo. Pero di ba yun? Teka lang ha. Linawin mo sa akin to kasi matagal ko na to eh. Matagal ko na itong... Basta ang laking problema ko dito eh. Naguguluhan ako dito yung... Di ba yung... Minsan, isang pagkita hindi naman talaga binibenta. Pinapakita lang pero hihingi ng 5. Ay, hindi po. Hindi naman po. Pero ako bumibili talaga ako kasi mabango siya sa sakyan eh. Kasi start pa po nung 7 years old ako, lahat po ng hirap dinanas ko na. Never po akong nakapag-aral naman po ako pero hanggang grade 3 lang. Tapos, kumbaga parang pinilit ko na lang yung sarili ko na mag-focus. Saan? Sa lahat ng meron ako. I mean po, dun sa hanap buhay na meron ako. Naalala ko, halos hindi po kami kumakain nung bata. Ako, puro kape lang, ganon. Masarap naman ang kape, mahal nga ng kape. Wala. 150 sa Starbucks Opo. Opo. Hindi pa po uso yung mga creamer na. Hindi uso na kayo, huwag ka na makulit. Cream top na yun. Cream top po. Huwag ka makulit. So, yun po. Lahat po, dinanas ko. So, from 7 years old, tinutulungan ko na po yung lola ko, yung mama ko. Teka lang. Sa bahay ng lola mo, sino nakatira? Ikaw tsaka yung mama mo tsaka yung lola mo? Hindi po. Ako lang po ang nakatira sa lola ko. Then sila po, yung mom ko po, may asawa nga po, then nakatira po sila. Same lang po na barangay pero malayo-layo po dito sa amin. Sige. Then, yun sa ano to? Ito yung nasa Aringay? Opo. Okay. Doon ka lumaki? Hindi po. Dito po sa Taytay. Hindi. Yung nagbebenta ka sa Sampaguita, sa Taytay dito yan? Po. Sa Taytay na po. Opo. Dumating po sa point na nagkapera na nga po sila. Never akong humingi. Yung never po akong may hininging bagay. Kasi katwiran ko po sa sarili ko, lahat ng gusto ko po, bibilin ko sa pawis ko. Kumbaga. Pwede hindi naman ang pawis? Ang dami ko niyan, Brad. Teka lang. Binibiro ka lang, naintindihan kita. Joke ka lang. Kasi baka umiyak ka, hindi ko maintindihan yung kwento. Hindi po sa nagmamalaki. Pero, kumbaga po, okay lang sa akin na may pera sila. Basta lahat, parang feeling ko, hindi ako may inggit pagdating sa mga kapatid ko. Okay. Tapos po, yun nga po, 2015, June. O, teka lang.
Di ba, itong kwento mo, nandun ka pa lang sa bata ka? Ay, Nakapag-high school ka ba? hindi po. Bali, nagtapos na lang po ako ng elementary at high school. Nakapag-high school ka nga, ano ka ba? Sa ALS po. Ha? Alternative Learning System. Kumbaga, para ano yan, iba? Para dito sa Yup, catch up, opo. yeah. Okay. Opo. So, yun po. Pinilit ko nga po yung sarili ko makapagtapos. Okay. Kasi, kaya hindi po ako nakapagtapos, inuna ko muna yung mga kapatid ko. Ikaw nagpaaral sa kanila? Opo. Nakagraduate po yung sumunod sa akin ng 2 years course. Okay. Tapos yung isa Ikaw po, nagpaaral o tumulong ka? Opo. Linawin natin. ako po. Ikaw talaga nagpaaral? Opo. I mean, sa kauli-ulansin ko, ikaw ang nakatoka Opo. magpatapos sa kanila. Okay. Alright. Opo. So, yun nga po, then lumapit po yung kapatid ko bago sila magkaroon ng pera or bago magkaroon ng pera yung mama ko na. Umiiyak yung kapatid ko kasi nagpapasalamat siya sa akin kasi naigapan ko daw po siya. Sabi niya, Buti na "Kuya, lang alam ng kapatid mo i-appreciate yung efforts mo. opo. Sige. Sabi niya po, kuya, ikaw naman, pilitin mo. Kasi hindi, parang ayaw ng kapatid ko na dito na lang ako or doon na lang ako sa lugar na yun. Kumbaga, So, sabi at ko, least they want you to achieve what you originally wanted for them. Mangarap Opo. ka din, kuya, gano'n. Opo. Okay. Then, sabi nung kapatid ko, ikaw naman, kuya. Then, sabi ko, paano? Parang natakot na ako kasi alam niyo po yun, yung wala na ako dun sa edad na dapat, di ba? Then, hanggang sa, yun nga po. Alam ko yan, 33 na ako eh. Hindi natuklasan. Dahil sa, yun, natuklasan ko nga po yung ALS. Pinilit ko yung sarili ko. Ang sakit pala ng pakiramdam, Papa Jack, pag yung gagraduate ka, tapos yung gusto mong tao na maghatid din sa'yo sa stage. Wala. Hindi mo makikita. Opo. Okay. Parang ganun. So sabi ko sa sarili ko, masama ba akong kuya? Masama ba akong anak? Yun po. Dumating na po sa point na lahat po ng iniisip ko tama. Graduation day ko, binili ng mama ko yung kinakasama niya ngayon. Lahat. Pinagpatayo niya ng bahay, bigyan niya ng lahat. As in lahat po. Then, past few months, nalaman ko po na wala na palang pera yung mga kapatid ko. Na kailangan na ng mga kapatid ko. Ilan yung kapatid mo doon? 2, di ba? 3 po. 3. Ilan taon na yung panganay doon sa 3? 19. Yung pasunod sa 19, ilan taon na? 16 po. Yung yung sunod? 14. Okay. 14. Anong ginagawa ng 3? Nag-aaral? Yung isa po nakagraduate na, yung isa po, yung sumunod po, napilitang mag-stop kasi nga po, wala na palang pera. Okay. Tapos, yung bunso po, high school siya, nagrebelde dahil nalaman niya na yun. Alam niya na sa sarili niya yung totoong nangyayari. Yung tanggap nila, pero sa akin kasi papadak ang sakit eh. Yung one day magigising ka na lahat pala ng pinagdaanan ko pararanas lang ng mama ko sa mga kapatid ko. Ngayon yung bunso kong kapatid, tinitignan ko siya kanina habang nakahiga kami. Itulog na siya eh. Tinitignan ko siya. Yung parang sabi ko kanina, ang hirap. Parang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Every time na makikita ko yung kapatid ko na ganon. Tapos nagkwento siya na, Kuya, kanina wala kaming tanghalian. Sabi ko kanina, nasa trabaho ko, hindi ko na lang masabi sa kapatid ko na nasa field ako. Yung mga katrabaho ko nagla-lunch. Ako gusto kong mag-lunch pero hindi ko magawa. Kasi naalala mo sila. Dahil pamasahe lang yung meron ako. Okay. Ang hirap. Mali pala yung hula ko, sorry. Pinapatawa lang kita. Okay ka lang? May tubig ba dyan? Okay lang po. Sige na. Hilamos ka Tapos, muna. Okay ka lang. Ingat ka muna, okay, brad. Baka, loko, hindi ka na kumain ng lunch. Umiiyak ka pa. Ano na yan? Tapos, yun nga po.
gusto ko lang malaman, Papa Jack, kung tama ba na ipinamukha ko sa kanya kung ano yung ginawa niya sa akin. Sa nanay mo? Opo. Okay. Dumating po kasi sa point na nag-decide siya na, nagsalita siya sa akin na huwag mo akong pakikilamanan. Dahil pag pinakilamanan mo ako, kaharap ko daw mismo magpapakamatay siya. She means, huwag kong pakilamanan yung meron siya ngayon. Okay. Brad, wait lang, Lilinamin ko lang yung kwento, Naguluhan ako sa kwento. Naintindihan ko yung walang lunch, no? Oo, nalulungkot ako. Kamag-alala na pagdaanan ko yung walang lunch. Last week lang, wala akong lunch, eh. Hindi, kasi tulog ako. Wait lang. Naguluhan ako doon sa nagpunta yung nanay mo sa La Union. So nagkapera siya ng 2 milyon, walang lunch kanina, at nagpatayo ng bahay para sa kinakasama niya. Hindi ko lang napagdugtong-dugtong, Kasi I'm sure kaya mo binanggit sa akin yung mga part na yun, may kinalaman sa gusto mong o sa concerns mo. Tama ba? Hindi ko lang napag-connect. Dating kasi sa akin, Papa Jack, kahapon bumili kami ng baso at plato na bago, pero ulam namin kanina, itlog maalat, gano'n. Ang layo. Hindi ko mapag-connect. Walang. Ano ang nangyari na nagpunta yung nanay mo sa La Union? Ano nangyari? Bakit parang kinuwento mo pa yan? May nakilala po siyang lalaki doon. Okay. Yung ba yung tatay ng mga tatlong kapatid mo? Hindi po. Ang tatay ng tatlong kapatid mo, yung tatay mo rin? Stepfather ko po. Okay. Asan na yung ngayon? Wala na? Hindi po. Nandun po sa bahay. Ano nangyari doon sa Bakit? Ano yung nagpunta sa La Union? Ano yun? Hindi ko mapag-connect. Ano yun? Yung nasa La Union po, siya po yung bagong kinakasama. Okay. So, ibig sabihin, yung father ng tatlong kapatid mo, hiwalay sa nanay mo ngayon? Hindi po siya totally hiwalay kasi siguro dahil mahal lang ng stepfather ko yung nanay ko. Okay. Tinitiis niya, parang alam niyo po, parang saan nakatira yung stepfather mo? Sa Tikling po. Okay. Wala sila sa isang bahay? Wala po. Huwag tayong maglukuhan, hiwalay sila. Wag mong gawing komplikado yung kwento, Hindi po. Okay. Ganito po. Kasi every time na babalik siya ng Taytay, let's say mag-i-stay siya ng 3 days, doon po siya nag-i-stay. Okay. Pero ibig sabihin na na sila pa. I mean, siguro umaasa yung tatay mo, Kasi we have to establish the story here, mga kaibigan. Ang gusto ko malaman, nagkapera yun, nakakomisyon yung nanay mo ng milyon, a couple of millions. Tama? Apo. Okay. So, a lot of money, mga kaibigan, Pangarap ko din yan, makakomisyon yan. Linggo-linggo niyan. Parang yan. Ang batad na pera, gan. Yes. Sa top, Papa Jack. Diba? Magdilang ang ka sana. Wait lang. Ganito, Opo. Ipinagpatayo ng nanay mo ng bahay yung kinakasama niyang bago na nakilala niya sa La Union. Tama ba ako? Opo. Okay. Opo. Kailan niya pinagpatayo ng bahay? Siguro po last year. Okay. Hindi po ako sure pero nakita ko po kasi yung lugar eh. Okay. Sino nakatira sa bahay na yon? Silang dalawa. Saan ang mga kapatid mo? Kasama nila? Nandito po sa Taytay. So hindi kasama ng nanay mo, yung tatlong kapatid mo? Okay. Papa. Paano ka nakakasiguro na nagpatayo ng bahay nanay mo? Sino masabi sa'yo? Yung mga, kasi po nadudulas na yung mga tiyuhin ko doon. Okay. So yung mga tiyuhin mo, paano nila nalaman na nanay mo nagpatayo? Doon din po sila sa lugar na yung nakatira. Okay. Paano nila nalaman? Yun nga po. Doon nga isang lugar po. Paano nila nalaman, Brad? You're not answering paano nila nalaman? Po? Hindi, Brad, ganito, Unang-una, I'd like to establish the story, Okay? Hindi naman dahil nasa isang lugar sila, di ba? Alam nila na nanay mo ang gumastos. So, I'd like to establish sino nagpatay talaga ng bahay. Siya po. Nanay mo. Kasi every time po nauuwi siya dito sa Taytay, magwi-withdraw siya 100,000, 200,000 in 1 week po yun. Every week siguro or 2 weeks magwi-withdraw siya ng ganong kalaki. Paano mo nalaman nag-withdraw siya? I mean, how did you have the knowledge? Daddy ko po, yung stepfather ko po. Paano yun? Okay, naguguluhan ako, ganito. Kasi ito yung kwento, mga kaibigan, Brad, I understand yung lalaki ka nang walang-wala sa buhay. Yan ako galing. To be honest with you. I know exactly how it smells. Alam ko kung paano amoy
ang itsura, alam ko anong pakiramdam. That's very, very raw, mga kaibigan. Diyan ako galing. Nagka-kuryente kami, 3rd year high school ako, so alam ko yan. Opo. Ang gusto ko i-establish ngayon, kasi kung nakikita ng stepfather mo, yung nanay mo nag-withdraw ng 100,000 para sa ibang lalaki, bakit nangyari yun? Tanga-tanga yung stepfather mo. Diba? Hindi ko maintindihan. Ano? Totoo po. Okay. Totoo po. Totoo po yung sinabi niyong term na yun para sa stepfather ko. Kasi po dumating sa point na nagulat ako. Ilang taon na yung stepfather mo? 58. Okay. So, baga, wala na rin siyang capacity na na pagtanggol yung kanyang gusto. Ganun ba yun? Opo. Parang ganun na nga po. Alright. Dumating po sa point na lumapit yung tatay ko sa akin or yung stepfather ko sa akin. Then sabi niya sa akin, nagmumura siya. Yung lahat ng term ng mura nagamit na niya. Okay, huwag mo nang gamitin dito, baka mawalan tayong trabaho. Okay. Point out niya po is yung nga po, yung mama ko. Dahil sa wala na siyang first, wala na siyang trabaho. Then, yun nga po, wala na siyang ma-withdraw sa panggastos nila. Wait lang. Ang kasama ng stepfather mo sa bahay, yung 3 kapatid mo. Opo. Yung nanay mo ay nakatira na doon sa bahay na pinatayo niya para sa jowa niyang taga La Union. Opo. Okay. Sweet, diba? Medyo, actually. Galante, Galante, diba? Naiintindihan ko na yung kwento kasi kanina putol-putol eh. O sige, ayun nga po. Masaklap nga, dali, Dumating na nga po ngayon sa point yung kinakatakot ko na magsasalita yung kapatid kong bunso na wala na nga silang kinakain, kagabi parang. Then kanina po, pagkasundo ko sa kanya, galing trabaho. Kasi po, galing akong trabaho, dinaanan ko na po siya, sabi ko, para sabay na kaming umuwi. Sino? Then, yung kapatid ko pong bunso. Nasaan ba siya? Ba't mo dinaanan? Nandito po sa bahay ng lola ko. Okay. Bakit na andyan? Diyan nakatira? Simula po nung nagrebelde siya, nalaman niya yung lahat ng kumbaga, gusto ko pong isave yung kapatid ko. Dahil marami na akong nababalitaan sa kanya na tinetake niya. Let's say, nagyoyosi na, yung mga ganun po. Nagmamariwana, yung ganun. So parang sabi ipahanap ko nga yung dealer niya, papahuli natin. So sabi ko naman po sa sarili ko, bilang kuya, bilang isang matandang kapatid, kailangan hindi dito magpunta o hindi sa lugar na yun mapunta yung kapatid ko. Kaya kahit nakakapagod sa trabaho, kasi Monday to Friday lang po yung pasok namin. Then pagdating po ng Sabado at Linggo, nagtitinda pa rin po ako. Tapos nang ganun pa rin po. Ang pagita pa rin po. Magkano kinikita pagtinda? Maliit lang po. Yung siguro po yung maghapon ko na kumikita po ako ng 300. Pwede na. Ganun. Kasi maupo ka sa bahay, di ba? Opo. Tapos nga po, sinubukan ko nga pong i-save yung kapatid ko. Nung una, parang ayaw niya. Kasi hindi naman kami talaga nagsama ng kapatid ko sa bahay Kumbaga parang ngayon lang po talaga. So, siguro mga 1 month ago pa lang po na nag-stay siya sa amin or 2 months. Then yun nga po, sinubukan ko siyang kausapin. Sabi ko, bumalik ka sa pag-aaral. Gagawin ko lahat. Tatayo ulit ako para ikaw naman yung makapagtapos ng high school. Huwag mo akong isipin na napapagod ako. Huwag mo akong isipin lahat. Kasi gusto ko, huwag nilang maranasan yung lahat ng dinanas ko. Gusto ko, dumating sa point na pagtanda ko, meron na silang kanya-kanyang buhay na maayos. Kahit yung, sabi ko nga, kahit wala na ako, kahit ako na lang yung pinakahuli, okay lang sa akin. Wala ko, ano yung sabihin ng wala na, para madideds, ganun? Makita ko lang sila na okay sila, okay yung magiging pamilya nila. Then, every night, or every time na uusap kami ng kapatid ko, minumulat ko sa kanya yung salitang, andyan ka na ito na to. Kailangan maging matapang ka na lang, hindi ka para magbisyo, hindi para iligaw mo yung sarili mo. Dapat gawin mo yung kumbaga, pinapamukha mo sa kanya na wala namang mapapala ikaw kapag nag-rebelde ka. Pinapalala mo lang yung mahirap na sitwasyon. Tama po. Then sabi ko nga po sa mga kapatid ko. Tapos? Sabi ko nga po sa mga kapatid ko, okay lang yan. Kaya niyan. Sabi ko po dun sa sumunod sa akin, kuya, kasi kuya po ang mga tawag ko sa mga kapatid ko. Kuya,
mag-start ka na. Sabi ko gano'n, magtrabaho ka na. Kasi may hirapan na si daddy. Ano ang trabaho ng stepfather mo? Dati po siya nagtatrabaho sa bangko sa Makati. Okay. Then, nung bata pa po siya, nung malakas pa po siya. Hindi, ngayon. Anong trabaho niya ngayon? Wala na po. Kasi may ina na siya eh. Naranasan na po niya ma-mild stroke. Oh. Kaya hindi na po siya gaanong makakilos. Delikado yan. Okay. Opo. So, kinausap ko yung sumunod kong kapatid na magtrabaho na nga siya para kahit na paano matulungan niya yung mga kapatid niya rin or matulungan na lang niya yung gastusin sa bahay, bayad ng ilaw, ng tubig. Ganun po. Anong tinapos nung 19 years old? Something po siya about sa computer pa rin po. Oh, scientist, ano ba? Di ba ikaw nagpa-aral? Opo, hindi po. Kasi focus lang po ako. Wala po akong pakialam sa mga ganong bagay noon. Di Brad. Pinag-aral mo siya ng 2 years. IT course, ganon. Pero ano lang siya. Wait. Kailan siya nag-graduate nung taon? Last year. Last year. Okay. Opo. Ikaw nagpa-aral? Opo. Okay. Hindi mo alam kung anong pinaaral mo? Saan mo yun? Hindi, basta dapat po kasi mag-HRM siya. Yung naipon ko po, nagkaroon ng problema. Okay. Parang nawala ko. Parang gano'n na lang po yung term na gagamitin ko. Naiwala ko yung punctuation dapat niya ng HRM. Paano mo naiwala? May kaibigan po ako na pinagkatiwalaan ko ng pera ko. Then nawala rin po yung kaibigan ko. Paano mo pinagkatiwalaan? Gusto ko malaman to. Kasi baka mahabol ko, di may commission ako. Kumiram po siya sa akin ng malaking pera. Which is yun po yung pang-tuition ng kapatid ko na magkano? Po, 30 po. 30,000? Apo. So 2 years ago, you were supposed to send your savings. Yung 19-year-old sister ba brother yan? Pa? Yung 19-year-old sister or brother? Brother po. 2 years ago, you have 30,000 pesos. Diba, more or less, and you were supposed to send your 19-year-old brother to school to take up HRM, tama ba? Apo. Okay. Pero may wala mo yung 30,000 dahil may pagkatiwala mo sa kaibigan. So instead, you sent your brother to take up a computer course you have no idea about. Apo. Ganda. Nagets ko. So yun nga po. Dumating po sa point na kailangan na niyang sabi ko nga po sa kanya, kailangan niya na magtiis kasi may anak na rin po siya eh. Sino? Sabi, yung kapatid ko po, yung sumunod sa akin. Okay, may anak na. Opo. Bago po siya graduate, may medal na po siya. Okay, what did you mean by saying medal? Yung baby po. Alright. You give me the, hindi ako 19 years old, Brad. 33 na ako, hindi na ako sabay sa uso. So, yun hindi ko na alam na ganyan. Opo. Okay. Bago siya graduate, nakabuntis siya. Po siya. Bago po siya graduate, nakabuntis siya. Magkakababy na siya. Opo. Okay. Kasi po, nanganak po yung hipag ko ng March 22. Okay. So, ibig sabihin, graduation po na April. Ibig sabihin nito, yung 19-year-old brother mo, may asawa na ngayon. Opo. Diba? Live-in po. Ay, well, ganun pa rin yan. Opo. Okay. Nasaan nakatira? Sa stepfather mo? Opo. Okay. Alright. Anong trabaho niya? Wala? Ngayon po, wala pa po. Pero nag-a-apply po siya. Okay. Ngayon nga po, gusto ng mga kapatid ko. Yung 16 years old yung kasunod, di ba? Opo. High school po. High school. Graduate po siya ng high school. Opo. Okay. Anong ginagawa niya araw-araw? Ayun po, sabi niya, kasi payat po siya eh. Sabi niya, sagutin mo lang yung tanong ko. Anong ginagawa niya araw-araw? Ayun po, nasa bahay lang, tumutulong sa dad ko. Then sabi ko po, kasi nagpaalam po siya sa akin na mag-a-apply daw po sa fast food. Okay. Ako na lang po yung hindi pumayag kasi nga po, meron siyang in-applyan kaso night shift. Yung katawan niya talaga is payat. Kaya sabi ko, wag na, subukan na lang natin, pilitin ko na lang na makapag-ipon ulit bago magpasukan, then makapag-aral ka. Kasi gusto niya pong mag-college. Hindi ko naman nga po kayang suportahan sa ngayon kasi nga po bago pa lang po ako sa trabaho ko tapos yung Gaano ka nakatagal sa trabaho mo? 5 months po. Okay. Hindi ka na bago? Hindi ka na bago? Hindi po. I mean opo, hindi na po bago. Okay. Pero yung anong trabaho ng lola mo?
nananahi po siya. Okay, may income. Yung nanay mo, anong trabaho? Ngayon po, tulala po siya doon. Sa bundok, bukid, gubat, I don't know kung anong tawag doon sa lugar na yun. Anong trabaho? Wala po. Ayun, yun ang sagot, hindi tulala. But ganito, ano? Work with me here, right? Because I'm trying to establish your story. You have to understand that if I am someone trying to listen and understand your story, Brad, maliwanag na maguguluhan ako unless I probe on things, right? So, ang daming angulo nito. Ano? Numpisahan mo ako dun sa parting aringgay. Di ba? If I didn't ask questions, I will never understand kung bakit mo kailangan banggitin yan. So, if I ask you questions, try to answer my question ng maayos. Huwag mo akong bigyan ng mga medal, kasi sa amin ang medal binibigay pag magaling sa school. Meron ako niyang 7, Brad. Oo. Yun nga po, gusto ko po sanang itanong kung kan... Teka lang, Brad. Let me establish your story. Alright? Okay? Ito yung kwento mo. May nanay ka, living with another guy. Okay, according to you, nakakomisyon siya ng 2 million and she spent every single penny of that 2 million sa kanyang kinakasama. Tama? Yes. Iniwan yung stepdad mo na kinalakhan mo na meron siyang 3 anak. Yung 3 anak na yon, Brad, yung panganay nun ay pinaaral mo ng 2-year course. You're supposed to send that boy to school to take up HRM, pero nawalan ka ng perang 30,000 pesos because pinagkatiwala mo sa kaibigan, so you ended up sending your brother to a course which is a 2-year course. Yes. Okay? Ang HRM ay 4-year course, tama ba? Kasi kung hindi tinakbo ng kaibigan mo daw, yung 30,000 mo, malamang nagpapaaral ka pa rin 2 taon ngayon. Tama? Pero sa tingin ko po, hindi na ako kasi nagkaperan nga po siya. Plano niya po kasi sana nung mga panahon na yun, itutuloy na yung 2 years course niya, babayaran niya na ng buo yung... Okay, hold on. Wait lang. Let me just tell you what you told me already. Para ma-establish natin, ha? Okay? I love, if the story is accurate, I love the story, right? But let's try to gauge whether it's a story. Alright? Or a fiction, okay? Okay? Brad, ganito, check kita ngayon pala, You are trying to tell me a story, diba, that is very, very difficult, diba, to embrace. Kasi ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ng karakter sa kwento. But every time, bawat kanto ng kwento mo maliwanag that is supposed to praise and define you in your shining moment. Okay? I'm trying to gauge if the story is about you or the struggles of your family. So let me establish your story again, okay? Okay po. So 2 years ago, you were supposed to send a brother to school for a 4-year course, HRM. Nawala mo for whatever reasons, yung 30,000, di ba? Hindi ko mag-gets kung alam mong pangpapaaral mo ng kapatid, bakit mong pang-uutang? Hindi po kasi. Well, wait lang. Okay po. Brad, ito yung kwento mo, inuulit ko lang sa'yo. Maniwala ka, Brad, hindi ko to kwento mo to, so maniwala ka. Hindi ko to kwento, inuulit ko lang. Huwag mong pagdudahan kasi kwento mo to. Okay? Tapos, you ended up sending your brother to a 2-year course that, until I asked kanina, you almost had no idea kung ano. Okay? Alright? Tapos, eto malupit na part. Before siya nakagraduate, nakabuntis na siya. So, he is practically tied up with a responsibility. Pero wala siyang trabaho. Alright? At yung tatay mo na naandun, walang trabaho. Okay? You started working 5 months ago. Wala kang pang-lunch kanina, wala silang pangkain kanina. But recently, your second brother, yung 16-year-old brother mo, was supposed to work as a crew. And you refused kasi payat. Tama? And you said, ako na lang bahala. Tama? So, sorry about that. I am looking at your household and the entire thing sa inyong kabahayan. And it's miserable. Kung ganon, may isang baby sa bahay, may asawa yung kapatid mo, nandun yung 19-year-old brother mo, nandun yung tatay mo na may sakit, may kapatid kang payat at meron kang high school pa na isang kapatid na 14 years old. At walang naghahanap buhay, bakit kanina lang sila walang pang-lunch? Hindi po. Pasensya ka na ha. Kasi Brad, please do not sugarcoat your story just
for you to have the benefit of owning the leading character. Apo. Alright? Ganito po kasi yun. Siguro po by January po or December, ang laman na lang po nung ATM nila is 20,000. Alright. So monthly may binabayaran pa sila, bumibili pa po sila ng gatas at diaper ng pamangkin ko. Then, last week po ata yun, nagsalita na yung daddy ko sa akin ng hindi kami pinadadalan. Hindi na niya sinesend yung pera. Kaya wala na. Hindi ko alam kung saan kami kukuha. So, doon po sa mga panahon na yun, nag-iisip na ako kung sino, sabi ko nga po, mag-a-apply yung kapatid ko or pinag-a-apply ko na siya para makatulong. Then, kanina nga po, dumating na po siguro sa point na empty na talaga. Okay, hold on. Kaya na, alright, sa gabi. Wait lang ha. Apo. January pa lang, you know or you knew that you are going to run out of cash. Opo. January ha? Opo. Brad, February 18 ngayon. Okay? January, mga kaibigan, may 20 mil ka. Sorry di ba? I'm sure for a lot of people na kaantapo sa ating nga, magtatas ng kilay. Eh, si Raulo pala kayo lahat eh. Laka-laka ng 20 mil eh. Hindi nga po kasi. Alam nyo, teka lang. Apa. There's something wrong. Apa. Alam nyo na kayong silang lahat walang mga trabaho. Alam nila yan ha? Stepdad mo, yung kapatid mo na nakabuntis, yung asawa niya, yung baby ay an 16-year-old boy and the 14-year-old. Brad, alam nyo wala kayo lahat income. And January, alam nyo that's the last money. Apa. And you did nothing to replenish? Hindi po sila ang nagwi-withdraw nga po nun. From Smart padala lang po sila pinadadalhan. Then yung 20K po is... Kanina nanggagaling yung 20K? Yung 20K po na natira, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na natira na lang po dun sa perang na ipundar nung mama ko. Then, yung mama ko, pinipindot pa na yun. Then nalaman na lang ng dad ko na may dumating kasi na deal parang galing sa BDO na yun na nga po, sad-sad na po yung yung bangko nila. Kaya wala na talaga. So, sino nakakita? Sorry, ganito Brad, apa. Look at it from my perspective, from where I stand right now. Apa. Di ba? Isang kabahayan, kasi mga kaibigan ng pagbili ng bigas araw-araw, ulam, di ba? I mean, every day, you have to be aware of how much you have in the bank. Tama ba? Apa. Di ba? At January nyo lang nalaman? I mean, Opo. Tapos, sorry Brad, naguguluhan ako. No, ganito po. January po nalaman ng daddy ko na 20,000 na lang pala yung huling natitirang pera. At wala silang trabaho lahat. January, alam na niya. Opo, okay. January. Kaya doon pa lang po sa mga tapos, yung kapatid mong isa, nag-volunteer na magtrabaho, and you stopped him. Opo. Stupid ka. Alam ko naman po yun. Ang sa akin lang po kasi, kumbaga parang hindi pa naman po sapat yung panahon. No. Nagtataka ako. Sorry, Brad Apa. I know we're trying to what your story is trying to tell me. Okay? Naintindihan ko eh. Diba? Pero wag ka mag-alala, ina-assure kita ngayon na hindi kita ibigyan ng awa kung hindi mo kailangan. Apa. Para maging malinaw tayo ha. Apa. Now, tell me, what's the question? Ayun nga po, sabi ko nga po kanina, gusto ko lang po malaman kung ang ginawa ba ng mama ko sa akin nung bata ako, ginawa niya sa mga kapatid ko. Sa tingin niyo po ba, may mga magulang talaga na kagaya niya? You are trying to ask me a question that you know the answer. Apo. Kasi marami po akong kaibigan, kasi kaibigan po ako dito sa Taytay. Then marami po akong kaibigan dito na mga nanay na rin. Kaya kumbaga parang lagi kong ikinukumparang sa ngayon, yung nanay ko sa mga... Stop. Okay pa. You are never gonna hear me badmouth your mom. Hindi mo marinig sa akin yan. What she's done is wrong. But you are not gonna hear me agree, di ba? Doon sa idea na papasamahin ko ang imahe ng nanay mo sa'yo. Kung anong tingin mo sa kanya, Brad, you can have it. Have it your way. Diba? Ikaw naman nakaranas niyan eh. For all I know, walang perfect na magulang. Hindi ko kakampihan yung magulang mo, yung nanay mo, kung ganyan kalalim ang galit mo sa kanya. It's just that you are telling me a story that's very difficult to embrace. But the question is not even about it. The question pertains to you.
Pasensya ka na, Brad, kung papakinggan ko kwento mo, maliwanag, sinisiraan mo lang sa akin dito. Alam ko yung, wait, stop. Alam ko yung pinagdaanan mo, ano? Naiintindihan ko yung point mo, Brad, ano? Alright? And I thought this is a story about your siblings not having lunch, lunch kanina, sorry. Di ba, not having lunch kanina? Nandun ako sa part na yun eh. Pero hindi pala. Hindi pala yun. Hindi ko maintindihan, di ba, kung bakit sila walang lunch kanina. Sorry ha, Brad ha? Naawa ko yung mga batang hindi kumain. Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit wala silang lunch kanina. Pero meron dong tatay na, 19 years old. Hindi ko mag-gets bakit hindi niya kaya maghanap buhay. At may 16 years old na gusto magtrabaho, ayaw mo. Pero ang ending nito, you want me to believe, di ba? Na inaako mo at binabalikat mo ang lahat, but you are failing to accomplish what you're trying to promise to provide them. Hindi ko mag-gets. And now, you wanna feel bad dahil hindi sila nag-lunch at ikaw kasabay nilang hindi rin nag-lunch. But you've been working. Wait. But you have been working. Diba, ng 5 buwan na. There's just a missing part of the story unless you want me to believe that you are the superhero of the entire thing. Hindi naman po. That's exactly what you're telling me. Kasi po, syempre po, diba, unang-una, hindi ko naman po sila maaasikaso nung mga panahon na yun dahil may pera nga po sila. Yung kinikita ko po, hindi naman po ako yung bata, lumaking bata na pag kinita ko akin lang. Stop defining yourself, Brad. Opo. Diyan nagkakamali ang kwento eh. You want to tell me a story tungkol sa mga taong mahal mo, pero nauuwi yung kwento sa kadakilaan mo. Stop sugarcoating yourself for crying out loud. Opo. So yun nga po, tama po ba yung tanong ko kanina? Kasi hanggang ngayon po, I mean, honestly, Apo. Hindi ko ito maintindihan, ano? Huwag mo tawanan, Brad. Kasi hindi mo maaasahan na matatapos ang usapan natin na nag-aawa-awaan ka sa sarili mo at yan pa rin nararamdaman mo. I'll tell you one thing. You are way luckier than other people I know. Honestly. Diba? Apo. Hindi ko maintindihan yung kwento mo kasi bayaning-bayani ka. Apo. Sorry ha. You told me a story, fragmented story. Diba? That in every part of that story, you are the savior. And then, ang ending ng kwento mo, the timeline is, kaninang lunch po, I was crying kasi sabi ng mga kapatid ko sa akin, hindi sila nag-lunch. And just so happened, Papa Jack, hindi rin ako nag-lunch. And I cannot tell them. And I cannot tell them na hindi ako nag-lunch. And here you are going to ask me a question. And the question is, tama ba yung ginawa ng nanay ko sa akin nung maliit ako? Can you connect your thoughts? Hindi na. Brad, if you want, honestly, Chono, hinahangaan kita kung ginawa mo lahat na sinabi mo. Apo. Diba? And who am I to deny? You in your own story. Kwento mo yan eh. But the thing is, diba, sana, ang naging usapan natin, Papa Jack, alam mo ang galing kong anak tsaka kapatid. Ginawa ko to. Tama ba, Papa Jack, na ginawa sa akin ng nanay ko to? Ang galing ko. Dapat nung ka nag-umpisa. Kasi maiintindihan kita. Hindi eh. Wala kang ibang ginawa kundi pagandahin sarili mo. I hate people like you. Opo. Pasensya na mga kaibigan sa mga nakikinig sa atin. Pasensya na po kayo dahil I recognize hard work. Sabi ko kasi, alam ko ang amoy, alam ko ang itsura, alam ko ang pakiramdam, Brad. Second year high school ako una nakatikim ng french fries para lang alam nyo. Tagalinis po ako ng kulungan ng baboy na lumaki. First year high school ang trabaho kong party clown. Mini-makeupan ako, Brad. I worked hard to get where I am right now. And I understand, gusto kita maramdaman. Pero hindi yan ang kwento mo eh. Ang kwento mo, ang galing-galing mo. Ang ending nito, di ba, ang maging ending, pag kinonfirm kita, ang ending nito, buong mundo magagalit sa nanay mo. Opo. Hindi naman po yun yung pinaka-point ko. Ang pinapoint ko lang po is, tama ba? O bakit mo kinonfirm sa akin yung mga yun?
Kasi po dun nga po ako humuhugot lang ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdaanan ko. Bakit ka umuhugot ng lakas ng loob doon, Brad? Hindi ko maintindihan. Why? Diba? Why would you stop a brother, diba, from trying to learn, diba, what you learned in life, which is hard working. Sorry, working hard. May pagpalit ko. Kasi na, medyo na ano lang. Diba? Opo. Dahil payat siya. I mean, ano kung payat? Ang dami lang gusto papayat eh. Diba? Hirap na tayo magpapayat. Ano ang issue mo sa pagiging payat? Sagot pa mo, Papa Jack. Diba? Gusto namin maging payat para masabihan kami na, you're so sarap. Ganon! Tapos, yung kapatid mo, magtatrabaho, ayaw mo pagtrabahuin, and now you fail? Di ba para ibigay yung dapat na ibibigay niya? You don't wanna teach them to take care of themselves, tapos, urit tam na eh. Brad! Pasensya ka na ha? Oo, alam ko pag ibang DJ kausap mo, naniwala na sa'yo. Sabihin, oy, grabe naman tong oh my God, si Alvin, ang sipag-sipag, ang bait-bait na anak, Alvin, oh, you're so sarap. Diba? Oh my God, don't do this. Gusto mo lang para sa... Kampaling kita dyan eh. Sige po, ganito na lang po. Ano po ba yung dapat kong gawin? Or I mean, padala mo ng panlunch yung mga kapatid mo. Ano po yung... Padalan ko po ng ano po? Pang-lunch! Sabihin mo sa kanila, sabihin mo, eto na ang pang-lunch, kumain na kayo, iyan na ang pagkain. It's so sarap. Ganon! Kakainis! Ito sa kwentuhan na to, nire-regla ako sa'yo. Brad, alam mo ba, naniniwala ko ng kwentuhan na to ay dahil galit na galit ka sa nanay mo. Opo. Diba? Honest po. And in the process, you ended up dignifying yourself for no reasons at all. I am not the right person to do that too. Opo. Ang cute na nag-nauwi din sa akin yung kwento doon. Nagyan ko rin yung bida. O, bawiin ko yung part na yan, sorry. Nagmagaling ako doon, pasensya na. Nagmana. Ha? Nagmana? Wala po. Nagmana. Sa inyo po. O, sa akin? Kaya pala. So, yun nga po. Ano po yung pwede kong... Unang-una sa lahat, okay? Unang-una sa lahat, parang awa mo na. And I mean it from the heart, alright? Parang awa mo na, huwag mong palalain ang rift between your brothers and your mom. Opo. Tama? Huwag mong palalain. Kasi... Shut up and listen to my advice. Huwag mo sabihin sa akin, hindi po tatampaling kita. I don't care, diba? Opo. I don't care, Brad, kung ano ang nagawa ng nanay mo. Pero hindi karapat dapat na mahawa yung mga kapatid mo ng galit sa nanay mo na ikaw ang dahilan. Gusto mo maging mabuting kuya, lubos-lubosin mo na. Opo. Diba? Opo. Hindi. Actually, may duda ako sa nagpatayo ng imagine mo mga kaibigan na nagwi-withdraw yung nanay ko linggo-linggo ng 100,000. That is a very, very... Really? Your mom will have to withdraw money from the bank for 100,000 pesos every week. Oh, that's very amazing. Astonishing. Splendid. 100,000 linggo-linggo? Opo. Nag-start po yung pag-withdraw niya ng ganon. Yung buong barkada po ng lalaki. Di ba? Inililibre niya Fabio. Let's try to analyze the story. Nung wala bang komisyon na yung 2 milyon, can you tell me how you guys survive? Sa akin pa rin po. Sa inyo pa rin? Opo. Ibig sabihin, mas magaan ang buhay nyo ngayon, pero walang pan-lunch kanina. Hindi po. I mean, mas magaan po yung buhay ko noon. Kasi noon po nakakakilos ako ng dire-diretso. I mean, walang sama ng loob. Yung wala akong iniisip. Brad, lumaki ka. Sorry ha? Sorry, Brad, pero lumaki ka sa sama ng loob. Sa kwento mo. So lately lang, hindi ka nakakilos?
ngayon ko lang po siya ngayon ko lang po siya lahat na analyze sa sarili ko. Or ngayon ko lang po na naisip lahat So na now that nangyari. your life is so much better compared sa dating Opo. part ng buhay mo na kinikwento mo Opo. kanina, Kasi now that you do double jobs, Opo. selling sampagita during weekends, Opo. diba? And working as sales associate, Hirap banggitin, no, Papa Jack? diba? Opo. Ngayon ka na paralyze ang sarili mong galit. Opo. Ngayon Tama ngayon, kanina ka walang pang lunch. You're Opo. supposed to be doing okay. Ang hirap po kasi pag po nasanay ka ng, alam niyo po yun, yung lagi kang masaya, then wala kang ibang iniisip. So ano na ang kundi- kwento na to? Saya na ba o hirap ng buhay? Pareho po. Nakikita ko ba yung punto ko sa pag-intindi ng kwento? Mga kaibigan, ganito. Opo. Sa lahat mo natawag sa akin, you call my show, you are not telling a story, di ba, to a person who's just going to say yes and no to your story. I understand stories. Mga kaibigan, para lang alam nyo, magyayabang ko ng kaunti, ha? Hindi ko po talent magpayo. Para lang alam nyo, para maliwanag sa inyo. Hindi ko talent magpayo. Ang talent ko, umintindi ng kwento. Kasi pag naintindihan mo ang kwento na maayos, madali magpayo, period. Di ba? And your story, Brad, is almost hypothetical. You understand the words that I told you? Like a hypothetical? Paano po Like hypothetical? Up? So, sarap. Kasi na pala ako ng 2 araw ko wala sa ere eh. Nakita ko si Richard kanina eh. Bagong ligo sabi ko, Richard, oh my God, you're so sarap. Bago yan, Papa Jack, ha? Hindi! Matagal na to, inuulit ko lang. Can I be honest with you? Apo. I do not believe na hindi ka nag-lunch kanina. Okay, tapos na. Okay, next topic. Pero lang alam mo. Apo. Pasensya, huwag mo na pagtanggol. Hindi ako maniniwala. Hindi po. Yun nga po. Kasi kung hindi ka nag-lunch kanina, wait lang para paliliwanag ko na. Sige lang. Kung hindi ka nag-lunch kanina, Hindi. ibig sabihin, Apo. masama ugali mo. Bakit naman po? Wala kang kaibigan? Meron po. That's the point. Mga katrabaho. That's the point. Kung hindi ka nag-lunch kanina, walang kaibigang maglilibre. Meron naman po. Hindi nagpapaawa ka lang sa akin. That's the point. Hindi po. Okay na. Tumuloy na tayo, Brad. Pasensya ka na, ha? Hindi kasi normal yung part na yan, eh. Anyways, ang tanong mo dito, papadyak tama ba yung ginawa ng nanay ko sa mga kapatid ko, di ba? Apo. Brad, ayaw kang sagutin yan. Ganito gawin natin, Okay po. Your family needs you. And that will entail and include and involve you teaching your younger brothers, diba, to work Apo. and provide for themselves. Period. May kapatid ka, may asawa na, may anak. Si Raul, tarantadong kalahating bungol yan, ayaw niya maghanap buhay para sa sarili niya pamilya. Because that wouldn't make sense at all. Not at all. Apo. Tama? Apo. Tama? Pag may kapatid ka, brad, na nagkukusang loob na maghanap buhay, hayaan mo siya magtrabaho, wag mo siyang pigilan. Because it's stupid, no? Na ayaw mo sila maghanap buhay, yan naman talaga yung dapat gawin niya. Naiintindihan mo yung punto? Ang ending nito, hindi po sila nagtrabaho lahat, so I ended up doing a lot for them on their behalf. That's stupid. Diba? At parang awa mo na, huwag mong regaluhan yung sarili mo ng awa kung hindi kinakailangan. Mawatawanan ka. If you act around every day na naawa ka sa sarili mo, uunlad ka ba sa buhay? Uulitin ko sa'yo, you are way luckier than a lot of people I know. Apa. Honestly. Tapos kung magkwento ka dito, asan ba yung tubo? So, You see? Umiiyak ka, tumatawa ka na ngayon, ha? Papa Jack, kahit naman po sino napapatawa sa inyo dahil... Actually, ang galing ko kasi. Hindi lang umausap sa ganyan, eh. Pag ang kwentuhan na, yung mapupuri na ako, oo, actually. Hindi po, hindi naman po. Titigan mo lang ako, eh. Hindi gwapo, hindi pangit, titigan nyo ako, maaawa kayo. Ang dami na po. Di ba nga lagi niyong sinasabi na
ang daming nagpupunta dyan sa booth. Tapos Ang daming may tinitignan nakarating lang na nakiki-aircon. May nakakalose na Wow. kaya. Nakiki-wifi. Oo. Titigas na mo Di ba kalimutan sabi pa nyo ng nga po? password. Di ba sabi nyo nga po, akala nila sa inyo siguro painting na lagi na lang silang mga nakatanga. Or I mean, mga nakatingin lang sa Wala inyo. sinabi. Wala akong sinabing ganyan. Wala ko ganyan. Ano dyan? So yun nga po, kahit pa paano, nakabuelo-buelo na, nakahinga na po. Gusto kong mag-thank you. Mag-thank you? I mean, honestly, ano tulong ko sa'yo? Hindi po kasi ako marunong maglabas ng sama ng loob sa pamilya ko. Hindi ka first marunong time. maglabas, wait lang, ng sama ng loob sa pamilya mo, but you told me sa story mo kanina, yung nanay mo nagsabi sa yung papakamatay, nagsalta ka sa kanya. Opo. So gusto mo maniwala ako, Brad. Sorry, Brad, ha? I Opo. can tell you exactly your story. Nakikinig ako na maayos. Opo. I pay attention. Alam ko yan. Pasensya na. Opo. Diba? Now, you want to sugarcoat again your own image sa akin. Hindi po kasi ako mapadyak po, marunong maglabas po, ang sama ng loob po. Pero kanina, ang kwento mo, nakapagsalita ka sa nanay mo, to the point na yung nanay mo nagsabi magpapakamatay sa harap mo kasi masakit yung salita. Opo. Now, who's lying? Ako? Ibig ko sabihin, never po ako nagsalita sa pamilya ko, sa kasama ko sa bahay. Kasi di ba separated nga po ako sa magulang. Eh kasi nga, hindi mo kasama, yun lang yun. Opo. So, wala po talaga. Kahit isang beses, hindi ako nakapaglabas ng sama ng loob sa kanila. Then, parang sobrang bigat na po. Brad, Sabi ko hindi nga ka kanina. naglabas ng sama ng loob sa akin ngayon. Naglabas lang po. Hindi. Honest po. No. Honest po. Hindi ka naglabas. Alam niyo po yung feeling Hindi ka ng- naglabas ng sama. Alam mo anong ginawa mo ngayon? Ano po? Pinuri mo sarili mo. Nag-open lang po ako. Naintindihan ko naman po yung part na sinasabi niyo. Sabi niyo nga po, this is my story. Diba, kwento ko po to. So, sa akin kasi, Papa Jack, wala naman pong ibang pwedeng makaalam maliban sa sarili ko. Sabi niyo Siyempre, nga, pag hindi mo pa alam yan, paano na yan? sabi niyo nga po, kwento ko to, sabi niyo, kwento ko to, so proud ako sa sarili ko, parang ganun po. Never pa po kasi kung nagsalita sa iba. Never din po akong nagreklamo. Basta ang alam ko lang po, hanggat kaya ko pa, tinitiis ko. Ganun lang po ako. Simple lang po ako. Pagkagising ng umaga, lahat ng nakita ko sa kalsada, nakangiti ka agad sa akin. Niningitian ko agad. Ganun po ako. Ako rin, Brad, simple lang din ako. Pagising ka ng umaga, tutulog ako ulit. Kasi dapat tulog ako pag umaga. Dapat nagising ko lunchtime. So, ganun po. Then, every night po na nakikinig ako noon sa inyo, kasi nga po, ito nga po, hindi na ako nakakapakinig ng radyo. Every night na nakikinig ako sa inyo, lagi kong sinasabi na, soon, pag napuno na ako, pag hindi ko na kaya, makapaglabas lang ako ng sama ng loob kahit sa taong hindi ako kilala personal. Pasensya ka Masaya na, ako. binasag lang kita. Opo, okay lang po. Oh, Okay lang so, po. ganito, Dahil ano? may Alvin, natutunan naman po ako eh. Alvin, Oh. ganito, ano? My goal Opo. tonight, I am your friend. Huwag mong isipin Opo. na, the point is, kung tumawag ka sa akin, kasi yun ang punto mo eh, awang-awa ka sa sarili mo Opo. that you do everything you can. But a lot of people can do on your behalf, pero ayaw mo. Because Opo. what? You wanna play the hero. And then you complain. Parang ganun na Eh, po. tanga ka. You wanna play the hero and yet you complain, but you fail to deliver. Ano ka? Boplox ka pala eh. Boklok. Diba? Opo. Tapos gusto mo yata ang ending nito, palakpakan ka namin. Eh, palakpakan natin. Dali, wait. Tapos, 1, 2, 3. Kasama si Gawad! Okay na? Okay. Ang daming Okay tao, po. ano? Oh, Daming tao. baka po ano. Pag sigaw Hindi nila, po bumaho ba- bigla eh. Radyo po ba yun? So, yun nga po. Pag bumaho. Thank you po kasi ang dami kong na-realize sa sarili ko ngayon. Ano yung na-realize mo? Kasi I wonder. Nga po, sabi nyo, ako lang yung, sa sarili ko lang, pinipilit ko lang sa sarili ko na magpakabida, magpakahero. Pwede naman magtrabaho na nga po yung kapatid ko, pero ako lang talaga yung may ayaw. Alam mo ang tawag dyan? At I said this last week. Please, try not to, try to avoid the messianic complex. Alam ba yan? Kasi nasanay Kasi lang po sabi ako, ako. makinig ka.
Ano naman, daldal mo? Saan ba yung tape ko? Tape ko yung bibig mo. Alam mo yung Messianic complex? Hindi po eh. Hindi niya alam. Ang Messianic complex, Brad, it's a mental belief, no? It's a condition, di ba, na naniniwala ka that every solution to every problem, di ba, lies in your hand. Okay. Na kahit hindi problema, pinoproblema mo siya. Opo. Di ba? Opo. And then, gusto mo siyang isolve only because you want the recognition, not because you want the solution. You have that. Opo. Ang totoo niya na problema mo, Brad. Ikaw nagtrabaho yun. Meron dyan, may anak na. Yung isa, kaya na magtrabaho. Pinipigilan mo sila. Magrereklamo ka ngayon. Ano ang koneksyon nung wala kang lunch, wala silang pan-lunch? Kasi gusto mo na, hindi lang sila nakakaawa, ikaw din. Para itatay, tabla. Brad, yun lang yun. Tama na. Hindi ka nakakaawa. Diba? Okay po. Ayokong baunin mo sa kwentuhang ito yung thought o yung pakiramdam na, ay, oo nga nakakaawa. That will never be my intention. Ngayon ko lang po na-realize kasi lahat. Ang galing ko talaga. Yes. Ang dawa. Yun nga po. Ngayon ko nga lang po naisip na, oo nga, ba't ko pinipigilan kung kaya naman? Kasi lumaki po ako ng, parang nasanay na ako na lahat sila nakasandal lang sa akin. Yun po yung term na pwede kong gamitin siguro, nakasandal lang sa akin. Siguro, akala nila, matapang pa ako, malakas pa ako. I mean, kaya ko pan lahat. Diba po? Ngayon, na-realize ko naman po. No. Hindi nila akala na malakas ka pa. Pinapaniwala mo sila. Parang ganun na nga po. Hindi parang ganun. Ganun talaga. So ngayon, yun po. Now I wanna hear you say something to your mom. I want you to apologize to your mom. Baho, ha? Kasi... Hindi ka mahilo talaga. I want you to apologize to your mom. I want you to bridge the... Brad, hindi natin alam kung bakit naghiwalay ang stepdad mo sa nanay mo. Ang nakikita mo lang iniwan eh. Pero baka hindi na sila masaya. Ano pipili? Gagawin nila sarili na pilitin sarili. Diba? Tao yan mga yan, may emotion yan. We follow, diba, the path where it can lead us to our own happiness. Kung sinundan yan, but along the way, meron siyang, diba, meron siyang nakaligtaan, that's too bad to hear. Pero bilang anak, Brad, kung ikaw galit, huwag nang turuan yung mga kapatid mo magalit. Kasi hindi tama. Naintindihan mo? Baho, ha? Huwag kasing gumanon pa. Baho na nga eh. So, I want you to apologize to your mom, and I want you to promise your mom, diba, that whatever happens, you're going to bridge the gap between your mom at saka sa mga kapatid mo. Parang hindi ko po kaya. Mas wala kasi. Opo. Siguro po. Hindi ko po kasi kayang... No. I am not gonna give up on you. Or you are gonna do this. Hindi ko po kasi kaya... No! You are gonna do this. Wala po talaga akong maisip eh. Hindi ko po talaga kaya. Brad, huwag mo na ako artihan. Hindi ko po kaya. Honest po. Kahit po... Alright, thank you very much for calling my show. There's nothing I can do for you. No, thank you. Okay po. This is the end of it. You don't want to cooperate with me? I don't want to deal with you. Period. Okay po. Salamat sa pagtawag. Salamat po. Pasensya na ho, ha? Oo. Ako lang dapat ang dito ho, eh. Ay, si Kuya, nakakainis. Ay, hindi na ko yung kwento, mga kaibigan. Laki ng 100,000 every week, ha? No? Gusto ko mangutang sa nanay niya. Diba? Ay. Mga kaibigan, I know a lot of people right now, ay nagtataas ng kilay sa akin dahil ayoko maniwala sa kwentuhan namin. Patawarin niyo na po ako.
Ayoko may plastic yan. Ang gawin nyo, kumanta lang kayo na love yourself. Ang tali ko yan eh, love yourself eh. Sus talaga. Sus garbansus. Yung galit kaya sa akin, ano tuloy ako. Hi, Papa Jack. Pabati naman kami. Ayan. Argel, Maan, Gemelin, Marga, and John from Team Big Time. Maligayang pakikinig po. Happy listening to Mr. Francis and Grace Magdales of Narcisos and Kaki Bites Catering, Marikina. Maligayang pakikinig. Hello to Vernon. Yung magulang po na Vernon, ha? Yung anak niyo nandito, ho. Baka hanapin niyo, ho. Ha? Teka lang. Bro, sabi dito, ano nga ulit? Yan. Ano daw yung kainan ng shawarma sa Malate, sabi ng kaibigan ko. Kung nakikinig sa akin to, gusto mo, tanong pa. Shawarma Center. Diba? Shawarma stock. Ano yan? Kinakain na natin yun. Mas mo kumain eh. Si Miss Chubbs, nakantabay. Hi Miss Chubbs, I miss you and how are you? Sila sa mga bisita ko mga kaibigan na nakiki-aircon dito. Kala nyo ha. Hindi ko alam matibon ninyo lahat. Sa lahat po nagsabi sa akin, Papa Jack, welcome back. Welcome back to me. Welcome back mo mukha mo. Hello. Ay, nako. I feel bad. Baka kaibigan na hindi ako naniwala sa kwento. Ano? But, hindi mo ako nangangako sa inyo na pag tinawagan niyo ako, kampi tayo. Hindi na pangako ko sa inyo. Pasensya, Churi. Si Lynn, sabi niya, na-miss ka namin. Hindi ko kayo na-miss. Na-miss ko kayo siyempre. Si, ang Villena family, Roald and Ma'am Dixie, maligayang pakikinig po. Regina Constantino, how are you? Si Leslie Hornbeck and Big Dog nakaantabay. Sabi niya, sa wakas maganda na naman ang gabi ko habang nagtitinda ng bags. Walang niya ka. Wala ba komisyon dyan? Si John or Mr. Life Entertainer Fernandez nakaantabay sa atin. Hi, Paps. Maligayang makikinig po. Si Joy Lalo is tuned in right na, Papa Jack, kamusta? Ano na? Sabi niya, ano na rin? Tumigil ka. Yung mga hindi ko mabati, mga kaibigan, na sa Miyerkules na lang next week. Joke lang kami, ha? Ito na. Ang dami naman nito. Mga abusado itong mga mabati itong mga bisita ko. Akala mo, pinsan nila ako. Abuso. Baho, ha? Hi to Emmy Solidad. Ano to? Solidad ba to? Pangit ang sulat mo. Pangit to. Hindi yun lang. Angelica Paladan and Vitz Reyes. Enrico Salde. Maligayang pakikinig po. Hello po. Ayan. Alpha Lords BS Marine Transportation of University of Perpetual Health System Dalta. From Bonn, Geoff D. Alam ko yung turuan. Pinabasa ko na maayos yung ulat niya. Pag hindi ko nabasa, pangit sulat mo. Edison, Darwin, John Carlo, and Aljan Rodito. Rowena Joy, Joy Lalo, Judy and Patrick Calanta. Regina, Constantine and Anak of Houston, Texas. How are you? Mobile Car 414 on board. DO1 Raka Michael Garcia of Central Market Police Station 3 from Ogie the Policeman. Escalada family of Recluse, California. Phil Fernando and Liz Escalada of Vallejo, California from Jos Escalada. Hello! Hello to family. My family sa Nueva Ecija. Lagi na sa Jeremy na to. Mama Ami, Daddy Jerry sa mga kapatid ko. Si Alec, April, Jaja at amangkin ko na si Akusyo. At sa anak ko na si Zek, excited lumuwas para makalibot at makita si Papa Jack. Tumigil ka. Sabi ni Jeremy Nain, na lagi nandito nakiki-aircon. Every week, once a week yan. Hi to XD family, Angelica, Felisarta, Christian, Mar,
Alam ko. Suzarin. Mo Lavinia, Danilo Roa, JM, Saidum, Obias, Roxanne Montemayor, JM Larcena at Ariel Baron. Yan. Hi to City University of Pasay, Bachelor in Public Governance 3-D. Hi sa pogi namin classmate si Alan Soriano. Pakibati naman Veluz, Jason, Jobs at Jonah. Sabi dito, maligayang pakikinig mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin. Papa Jack, welcome back, Balakubak. Hala, Balakubak kayo? Ito pa, Richardo. Karen Brotonel of Citibank from Joe. Babil Josa Moreno Mark sa bando of San Jose, California. Amanda, good luck. Dapat ganun, California. Kasi pag San Jose Nueva Ecija, San Jose lang. Pero pag California, San Jose. Medyo arte kasi dollars na yan. Amanda Balela. Fiona Frisha Balela from Bitong or Bitong, kung ano man yan. Maligayang pakikinig sa pagmumukha nyo lahat, Ilopos. Mabisita ko nandito kayo, Ilopos, sa inyo lahat. Sana'y maramdaman nyo na maayos ang aircon namin. Yung pinunta nyo rito. Hello po sa inyo. Binabati ko lahat po ng staff ng Cut Salon sa Makati, JP Rizal, tsaka malapit sa munisipyo. Hello. Si Ma'am Des ng aming accounting dito. Pabati naman si Manong taxi driver Benito Himeniano, Argent Taxi. Sabi ni Miss Des. Training time. Wala yung bang Wala na? Wala na. Ano kayo magandang kanta para sa kanya? Walang ganun. Di ba? Ano yun eh? Nakakatawa yung kanta niya kasi it tells you the reality of life. Kung maasa ka ng perfect na love story, walang ganun. Walang love story na walang struggle. Di ba? Tama ba? Kumao ka. Nagabanta. Kailangan po sa bisita ko dito na dito. Alam niyo ba mga kaibigan, mabisita ko dito? Alas lang ibang ginang natitigan ako mga ko dito. Para pulin ha. Magandang kanta ay walang ganun. Pero mamaya na yan. Nagpalit na ng kanta. Hindi na walang ganun. Balik na, Jard. Ang title ay Walang Ganun. Oo. Walang ganun. Oh, walang ganun. Grip ang corner ng show na to. Kikinig pa rin kayo. Ako sa inyo. Gusto ko sumaya. Magandang kanta. Get Ugly. Pwede kaya. Alam ko na. Mag-kimcho tayo. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba icing sa ibabaw ng pempem ko? Bakit ba? Sa gusto ko naging sa pempem eh. Hindi alam kayo. Ay nako. Pero yan, mag-play muna tayo ng One Call Away yan. Miss ko to eh. I'm only one call away. Pero bago yan, mag-love yourself. Love niya sarili niya eh. O, ito yan. Love yourself. Love yourself. Okay. Ulit ko, no? Sa darating pong Sabado, mga kaibigan, ako pa rin sa Paddy's Point. Kung may lakad po kayo sa Sabado ng gabi, cancel nyo na ho. Importante po yung Paddy's Point natin. Sabado ng gabi, Chard, ako ay, sama ka? San Lazaro. O diwag. Diwag. Sa Linggo, Las Piñas. Kaya ni Sabado hindi kasama. Tinan mo ka, pag Arneta gusto mo. Pag Big Dome, gano'n.
Ako lang pala. Pag ako talaga sumikat siya, dito papansinin. Saturday na ngayon mga kaibigan, I'll be performing live and alive. Boy pa ako nun. Paddy's Point, San Lazaro. Sunday na ngayon, Paddy's Point, Las Piñas. Right? Eto, para alam nyo ha, para alam nyo yung pinupunta ni Papa Jack mga kaibigan. Sabado, busy ako sobra eh. Eto. Sabado, Paddy's Point, San Lazaro. Linggo, mga kaibigan, Paddy's Point, Las Piñas. Martes, I will be in Dusit Hotel. Diba? Miyerkules, I might be broadcasting from Love Radio Jensen. Tapos, sa Webes, wala. People Power Anniversary. Tapos, sa Biyernes next week, nasa Talk and Text Live event ako. Ang dami ko lakad ah. Bukas, nasa MOA ako. Bibila akong medyas. Huwag akong puntahan. Tigilan niyo ako. Mag-isa ako. Eto muna mga kaibigan. Inaantay niyo to ang pambansang team song ng buong mundo ngayon. Waiting. Living like not much. Something you should go. Tapos alam niyo lang na part ay love yourself. Minsan basahin niyo rin lyrics ha. Mga kaibigan, ang awitin po ng pinsan ko, hindi niyo ba halata kawig ko? Justin Bieber. Ang awiting love yourself.